OKC Thunder sumasalamin sa 2015 Golden State Warriors. Shai Gilgeous-Alexander susunod sa yapak at naabot ni Curry at hindi inaasahan ang injury ni Podziemski. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang $2,599. I-click lamang ang link sa comment section. Patungo na ang Oklahoma City Thunder sa kanilang unang NBA Finals bilang isang prangkisa mula noong huling paglahok nila matapos talunin ang Minnesota Timberwolves sa Game 5 nitong araw. Makakalaban ng Oklahoma ang alinman sa Pacers na may kalamangan sa Eastern Conference Finals o ang Knicks sa Finals, kung saan tututok sila sa kanilang kauna-unahang kampyonato sa kasaysayan ng Oklahoma City. Malalakas na paborito ang Thunder na manalo sa NBA title, pero dapat tandaan na hindi pa ito tapos. Ang Pacers, kung sila man ang magtatapos sa serye laban sa Knicks, ay kasalukuyang naglalaro ng napakahusay. Pero habang pinapanood ang pagtakbo ng Oklahoma City sa playoffs na ito, mahirap hindi mapansin ang pagkakahawig nila sa 2014-15 Golden State Warriors. Pinamunuan ni Stephen Curry ang Warriors sa kanilang unang Western Conference Finals win noong May 27, 2015, eksaktong 10 taon at isang araw bago ang panalo ng Thunder ngayong araw. Pero hindi lang ito tungkol sa vibes. May mga malinaw na pagkakatulad sa paraan ng kanilang biglaang pag-angat, sa pagbuo ng kanilang team sa pamamagitan ng sariling draft picks at sa saya ng paglalaro nila para sa isa't isa. Halos magkapareho rin ang istruktura ng kanilang mga roster at pundasyon para sa hinaharap. Pinakamalinaw na pagkakatulad, isang unang beses na MVP ang namumuno sa team. Para sa OKC, ito si Shai Gilgeous-Alexander, 26 na taon at 2 taon mula nang maging All-Star. Sa Warriors naman, ito si Stephen Curry. Ganon din, 26 na taon at 2 taon matapos maging All-Star. Magkaiba man ng estilo, si SGA ay pinakamahusay sa pag-atake sa loob. Si Curry naman ay pinakamahusay sa shooting. Pareho silang halos hindi mapigilan. Score first point guard na lumilikha ng oportunidad para sa kanilang mga kakampi dahil sa kanilang individual na banta. Mas ahead pa nga si SGA kay Curry sa karamihan ng mga tradisyonal at advanced na estadistika. Ngunit ang mahalagang punto ay pareho silang sumabog sa eksena 2 taon bago naging MVP sa edad na 26. Si Curry ay nanalo ng kanyang unang titulo kasabay ng kanyang unang MVP. Si SGA ay 4 na panalo na lang mula sa parehong tagumpay. Pundasyon ng tagumpay ng Oklahoma City, depensa. Katulad ng Warriors na nanguna sa liga sa defensive rating, kahit mas kilala sila sa kanilang opensa, ang Thunder ngayon ay binuo rin sa pamamagitan ng matatag na depensa. Kahit nasa top 3 ang kanilang opensa, mas kapansin-pansin ang kanilang number 1 defense. Katulad ng Warriors, may linya sila ng mga 6 feet 5 inches to 6 feet 8 inches wings na kayang mag-switch sa lahat ng posisyon, on ball at off ball. Ang epekto ng kanilang pressure ay damang-dama, 17 turnovers kada laro para sa OKC. Para sa Warriors, ito sina Draymond Green, Andre Iguodala, Klay Thompson, Harrison Barnes at Sean Livingston. Para sa Thunder, Lou Dort, Jalen Williams, Alex Caruso, Shai Gilgeous-Alexander, Cason Wallace at Aaron Wiggins. Sa likod ng perimeter defense, pareho rin silang may rim protector, si Chet Holmgren, at sa mas maliit na antas, si Isaiah Hartenstein para sa OKC, si Andrew Bogut naman para sa Warriors. Kung ikukumpara sa average ng liga, mas mahusay pa nga ang depensa ng OKC ngayon kaysa sa Warriors noon. Sa madaling salita, nasa puso ng parehong team ang depensang matatag. Pareho ring naghahanap ng pangalawang All-Star. Ang Warriors ay tumama kay Klay Thompson bilang ika-11 pick noong na-draft siya. Ang Thunder ay kumuha kay Jalen Williams bilang ika-12 pick. Pareho silang naging All-Star sa taon ng unang finals appearance ng kanilang team. Pareho ring hindi inaasahan na magiging two-way stars, pero naging susi sa pagpabilis ng championship timeline. At syempre may hidden gem din. Ang Warriors ay nakahanap kay Draymond Green bilang ika-35 pick. Ang Thunder naman ay nakuha si Lou Dort na undrafted pa. Si Green ay naging isa sa pinakamahusay na defender ng kanyang henerasyon. Si Dort naman ay isa sa pinakamahuhusay sa perimeter ngayon. Pareho silang found money na nagsilbing pondo sa tagumpay ng kanilang mga team. Pareho silang naging all-defense sa parehong taon ng championship run. Katulad ng Warriors, batang-bata rin ang core ng Thunder. Sina Curry, Thompson at Green ay 26 pababa noon. Sina SGA, Williams at Holmgren ay ganun din ngayon.
Ang Warriors ay nagkaroon ng flexibility na kumuha pa ng star na si Kevin Durant dahil rookie contracts pa ang karamihan. Ang Thunder naman ay may halos walang katapusang draft picks para gawin ang parehong hakbang kung kinakailangan. Handa ang OKC para sa pangmatagalang tagumpay, hindi lang isang beses na swerte. Tulad ng Warriors noon, maaaring harapin din nila ang pagdududa kahit magkampeon. Buong season sila na ang pinakamahusay sa West kahit maraming sports show ang nagtatanong, handa na ba sila? Ang sagot ay oo, at ang finals na lang ang kailangang patunayan. At kahit manalo pa sila, may mga magdududa pa rin. Swerte lang, magaan ang bracket. Pero tulad ng Warriors, maaring gamitin ito ng Thunder bilang motivation para sa susunod na season. Ang Thunder ay nakaset up na ngayon hindi lang para sa isang titulo, kundi para sa maraming taon ng paglalaban sa pinakamataas na antas. Sa huling balita, sa pagpasok ng 36 na taon na superstar point guard na si Stephen Curry sa huling yugto ng kanyang career sa NBA, desperado na ang Golden State Warriors na makahanap ng mga young player na maaring humakbang at magpakita ng pag-asa para sa kinabukasan ng prangkisa. 2 taon ang nakalipas, maaring nahanap na ng Warriors ang kanilang susunod na star. Sa ika-19 na pick, pinili nila si Brandon Podziemski at sa loob ng 2 taon, naging maaasahang starter na siya. Sa season na ito, nagtala si Podziemski ng average na 11.7 points, 5.1 rebounds, 3.4 assists, and 1.1 steals per game with 44.5/37.2/75.8 shooting splits. Ang playoff run ni Podziemski ay kadalasang hindi kapansin-pansin, maliban sa isang 28 puntos na pagsabog sa Game 5 laban sa Minnesota Timberwolves kung saan na-eliminate ang Warriors. Gayunpaman, matapos tapusin ang kanyang sophomore campaign sa mataas na nota, kinailangan niyang sumailalim sa operasyon sa simula pa lang ng off-season. Noong Miyerkules, inanunsyo ng Warriors na matagumpay na naoperahan si Podziemski sa kanyang kaliwang pulsuhan. Sumailalim sa matagumpay na debridement surgery sa kaliwang pulsuhan si Golden State Warriors guard Brandon Podziemski kahapon sa Los Angeles. Inaasahan siyang tuluyang makakabawi at magiging handa para sa simula ng training camp, ayon sa anunsyo ng Warriors. Si Podziemski, na 22 taon, ay may mataas na potensyal bilang mahalagang bahagi ng kinabukasan ng Golden State, bagamat maaaring ang injury sa pulsuhan ang dahilan ng kanyang pabago-bagong laro sa playoffs. Siya na ang ikalawang player ng Warriors na sumailalim sa operasyon ngayong off-season, kasunod ng 22 taon na si Moses Moody na naoperahan dahil sa napunit na UCL sa kamay noong nakaraang linggo. Marami ring kinaharap na injury ang Warriors sa kanilang playoff run, kabilang na ang hamstring strain ni Steph Curry na nagpahinto sa kanya sa loob ng 4 na laro. Tiyak na nakatutok ang Warriors ngayon sa pagbawi at pagiging mas malusog para sa kanilang kampanya sa susunod na season. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?